Bakit ka pa rin naghihintay sa taong matagal nang hindi bumabalik? Kahit alam mo sa sarili mo na wala na. May mga taong hindi mo ma-let go, hindi dahil may pag-asa pa, kundi dahil may nangyaring hindi pa natatapos sa isip at puso mo. Sa video na ito, aalamin natin ang psychology sa likod ng paghihintay sa taong wala na. At bakit mas mahirap bitawan ang isang taong hindi na babalik kaysa sa isang taong nandyan pa. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ka naghihintay pa rin sa taong matagal nang wala? May mga taong hindi mo nakasama, pero parang hindi pa rin umaalis sa isip mo. Kahit alam mong matagal na siyang wala, naghihintay ka pa rin. Umaasa ka pa rin. Para bang may bahagi sa iyo na naniniwalang babalik pa siya kahit walang malinaw na dahilan. Sa psychology, may tinatawag na attachment system. Ito ang emotional wiring ng utak natin na kumakapit sa mga taong naging mahalaga sa atin. Kapag biglaan o walang closure ang pagkawala ng isang tao, hindi agad natatanggap ng utak ang katotohanang tapos na. Kaya kahit wala na siya sa realidad mo, nandun pa rin siya sa emotional world mo. Isa pa dito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan minsan nandyan ang tao, minsan wala. Ang ganitong klase ng relasyon ay mas nakaka-addict sa utak kaysa sa consistent na pagmamahal dahil natututo ang isip na umasa sa baka bumalik pa. May kasama rin itong cognitive dissonance. Alam mo sa isip mo na wala na, pero ayaw tanggapin ng puso mo. Kaya nagkakaroon ng conflict sa loob mo at sa halip na mag-let go, mas pinipili mong maghintay para hindi masakit agad ang katotohanan. Ang paghihintay ay hindi talaga tungkol sa kanya, kundi tungkol sa version mo noon na masaya pa, kumpleto pa at umaasang maibabalik pa ang dating naramdaman. Ang hirap dito, ang utak mo hindi humihinto sa nakaraan kahit ang buhay mo umaandar na sa kasalukuyan. Kaya paulit-ulit ang pagbalik ng thoughts, memories, at what if. Pero sa dulo, ang paghihintay ay hindi palaging tungkol sa pag-ibig. Minsan ito ay tungkol sa hindi pa tapos na paghilom. 2. Ang sikolohiya ng paghihintay sa taong hindi nababalik. May mga pagkakataon na alam mo na sa sarili mo na hindi na babalik ang isang tao, pero bakit parang may bahagi pa rin ng isip mo ang umaasang magbabago ang lahat? Sa sikolohiya, ang ganitong pakiramdam ay madalas nakaugat sa tinatawag na emotional conditioning. Kapag ang isang tao ay naging source ng saya, lambing, at meaning sa buhay mo, ang utak mo ay natututo na i-associate siya sa comfort at security. Kaya kahit wala na siya, hinahanap pa rin siya ng sistema ng emosyon mo. Isa pa dito ang concept ng grief na hindi natapos. Hindi lahat ng pagkawala ay may closure. Kapag biglaan, malabo, o hindi malinaw ang pagtatapos ng relasyon, ang utak ay nahihirapang magproseso ng acceptance. Kaya imbis na mag-move on, napuputol ang proseso ng paghilom at na-stuck ka sa stage ng paghihintay. May epekto rin ang dopamine loop. Ang mga alaala ng moments na masaya kayo ay bumabalik-balik sa isip mo. At ito ang nagbibigay ng maliit na reward signal sa utak. Kaya kahit masakit, inuulit pa rin ng isip mo ang pagbalik sa kanya dahil sanay itong maghanap ng comfort sa memorya. Ang pinakamalakas dito ay ang hope bias. Ang utak ng tao ay natural na kumakapit sa pag-asa kahit maliit lang ang posibilidad. Dahil mas madali para sa isip ang umasa kaysa tanggapin ang sakit ng tuluyang pagkawala. Kaya ang paghihintay sa taong hindi nababalik ay hindi lang simpleng desisyon. Ito ay kombinasyon ng emosyon, alaala at utak na ayaw bitawan ng isang bagay na minsan naging mahalaga. Ang laban ay hindi tungkol sa kung babalik ba siya, kundi kung kailan mo pipiliing bitawan ang paghihintay para sa sarili mo. 3. Bakit hindi ka makamove on? Kaya ka pa ring umaasa sa wala na may mga taong kahit alam mo nang wala na, hindi ka pa rin makausad. Parang stuck ka pa rin sa parehong alaala, parehong emosyon, at parehong tanong kung bakit hindi pa rin siya mawala sa isip mo. Sa psychology, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang tinatawag na unfinished emotional business.
Kapag may mga bagay na hindi natapos ng maayos, tulad ng walang closure, bigla ang pagkawala, o mga salitang hindi nasabi, nananatili itong bukas sa isip mo. Kaya paulit-ulit itong bumabalik, parang hinahanap ng utak ang sagot na hindi niya nakuha. May epekto rin ang attachment style. Kung ikaw ay emotionally attached sa isang tao, lalo na kung secure o anxious attachment, mas mahirap sa'yo bitawan ang koneksyon kahit wala na siya. Ang utak mo ay nagtatranslate ng pagkawala bilang threat, kaya kumakapit ka lalo imbes na bumitaw. Isa pang dahilan ay ang memory reinforcement. Hindi pantay ang pag-process ng utak sa alaala. Mas tumatagal sa isip ang magagandang moments kaysa sa sakit. Kaya minsan ang naiisip mo ay yung masasayang bahagi, hindi yung dahilan kung bakit kailangan mong mag-move on. Dito rin pumapasok ang idealization. Unti-unti mong binubuo sa isip mo ang mas perpektong bersyon ng tao at relasyon, kaya nagmumukhang mas mahalaga pa siya kaysa sa totoong nangyari. Dahil dito, mas humihirap ang pagtanggap na tapos na talaga. At sa huli, ang hindi mo pag-move on ay hindi lang tungkol sa kanya. Minsan, ito ay tungkol sa takot sa pagbabago, takot sa emptiness, at takot na harapin ang buhay na wala na siya sa picture. Kaya hindi ka lang basta nahihirapan mag-move on. May mga emosyon at proseso sa utak mo na unti-unting kailangan mong maintindihan para tuluyan kang makalaya. 4. Bakit hirap kang bitawan siya? Alam mo na sa sarili mo na dapat ka nang bumitaw, pero mas pinipili mo pa rin kumapit. Kahit masakit na, kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, may parte pa rin sa'yo na ayaw mag-let go. Sa psychology, ito ay madalas na konektado sa loss aversion. Ang utak ng tao ay mas takot mawalan kaysa masaya sa panibagong makukuha. Kaya kahit hindi ka na masaya sa relasyon o sa alaala, mas pinipili pa rin ng isip mo ang familiar pain kaysa sa unknown na buhay na wala siya. Isa pang dahilan ay ang emotional investment. Kapag matagal mong ininvest ang oras, emosyon at sarili mo sa isang tao, nagkakaroon ng sunk cost effect. Iniisip ng utak mo na sayang lahat ng pinaghirapan mo kung bibitaw ka ngayon, kaya mas pinipili mong magstay kahit hindi na ito healthy. May papel din ang attachment system ng utak. Kapag ang isang tao ay naging source ng comfort at identity mo, nagiging mahirap siyang bitawan dahil parang bahagi na siya ng kung sino ka. Kaya ang pag-let go ay nararamdaman na parang pagkawala ng sarili mo. Hindi rin nawawala ang hope bias. Kahit malinaw na ang sitwasyon, kumakapit pa rin ang isip sa maliit na posibilidad na magbabago pa ang lahat. Ang baka sakali ay nagiging dahilan para ipagpaliban ang pag-move on. Sa likod ng lahat ng ito, ang paghawak mo sa kanya ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa takot, ugali ng isip at emosyonal na koneksyon na hindi basta-basta napuputol. Kaya ang tanong ay hindi lang kung bakit kahirap bumitaw, kundi kung handa ka na bang piliin ang sarili mo kaysa sa nakasanayang sakit. 5. Bakit mas pinipili mong maghintay kaysa magpatawad at mag-move on? May mga taong alam na nilang dapat na silang mag-move on, pero mas pinipili pa rin nilang maghintay. Parang mas madali ang umasa kaysa harapin ang sakit ng tuluyang pagbitaw. Sa psychology, isa sa dahilan nito ay ang avoidance of emotional pain. Ang utak ng tao ay natural na iniiwasan ang matinding sakit. Kaya imbes na tanggapin ang katotohanan at magpatawad, mas pinipili ng isip ang paghihintay dahil ito ay nagbibigay ng illusion na may kontrol ka pa sa sitwasyon. May kasama rin itong concept ng forgiveness resistance. Hindi madali ang magpatawad dahil nangangahulugan ito ng pagtanggap sa nangyari at pagbibitiw ng galit o sakit na matagal mong kinapit. Para sa iba, ang galit at paghihintay ay nagiging paraan para manatiling konektado sa tao kahit masakit. Isa pang dahilan ay ang intermittent hope cycle. Kapag may maliit na senyales o alaala na bumabalik, umaasa ang utak na baka magkaroon pa ng chance. Ang ganitong pattern ay mas nakakabit sa isip kaysa sa tahimik na katotohanan ng pagkawala. May epekto rin ang self-protection mechanism. Ang paghihintay ay parang nagbibigay ng comfort na hindi pa tapos ang kwento, kaya hindi mo pa kailangang harapin ang finality ng pagkawala.
Samantalang ang pag-move on ay nangangailangan ng pagtanggap na wala na talagang babalik. Kaya sa dulo, ang pagpili mong maghintay ay hindi simpleng desisyon. Ito ay paraan ng isip para protektahan ka mula sa sakit na hindi ka pa handang harapin. Pero habang tumatagal, ang paghihintay na hindi malinaw ang hangganan ay nagiging sarili nitong uri ng pagkakulong. 6. Ang ilusyon ng pagbabalik. Bakit iniisip mong babalik pa siya? Minsan kahit wala nang malinaw na senyales, may parte pa rin sa isip mo na naniniwalang babalik pa siya. Parang may invisible hope na kahit ilang beses mo nang pinipigilan, kusa pa ring bumabalik. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive distortion o distorted thinking patterns. Isa na dito ang wishful thinking, kung saan mas pinipili ng utak na paniwalaan ang gusto nitong mangyari kaysa sa actual na reality. Mas madaling umasa kaysa tanggapin ang sakit ng pagkawala. May malaking papel din ang memory bias. Ang utak ay hindi nagre-replay ng buong katotohanan, kundi pinipili lamang ang mga alaala na emotionally strong. Kaya ang mga sweet moments, promises, at masasayang sandali ang mas lumalakas sa isip mo, habang ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ay unti-unting lumalabo. Isa pang factor ay ang attachment trauma bond. Kapag ang relasyon ay puno ng on and off na emosyon, mas nagiging addictive ito sa utak. Ang inconsistency ay nagre-reinforce ng hope na baka sa susunod magbago na siya. Kaya mas tumitibay ang ilusyon na babalik pa siya. May epekto rin ang denial stage of grief. Sa stage na ito, hindi pa fully tinatanggap ng isip ang pagkawala. Kaya gumagawa ito ng narrative na hindi pa tapos ang kwento, kahit sa realidad ay malinaw na ang ending. Kaya ang paniniwala mong babalik pa siya ay hindi palaging base sa katotohanan. Minsan, ito ay gawa ng isip na ayaw bitawan ang isang bagay na naging mahalaga sa iyo. At ang pinakamahirap aminin, ang ilusyong ito ang madalas pumipigil sa iyo para tuluyang makalaya. 7. Bakit masakit pero hindi ka pa rin bumibitaw? Minsan, alam mo na sa sarili mo na masakit na, pero hindi ka pa rin bumibitaw. Parang kahit araw-araw kang nasasaktan, may parte pa rin sa'yo na kumakapit at ayaw umalis. Sa psychology, isa sa pangunahing dahilan nito ay ang pain familiarity effect. Ang utak ng tao ay mas kumakapit sa pamilyar na emosyon kaysa sa hindi alam. Kahit masakit ang sitwasyon, kung sanay ka na dito, nagiging safe zone pa rin ito ng isip mo kumpara sa kawalan o pagbabago. May papel din ang attachment system. Kapag ang isang tao ay naging emotional anchor mo, nagiging mahirap siyang bitawan dahil parang nawawala rin ang stability mo. Kahit masakit, ang presensya niya sa isip mo ay nagbibigay pa rin ng sense of connection at identity. Isa pang dahilan ay ang intermittent reinforcement. Kapag ang relasyon o alaala ay may halo ng saya at sakit, mas nagiging addictive ito sa utak. Ang hindi consistent na pagtrato ay nagtitrigger ng hope at confusion, kaya mas kumakapit ka imbes na bumitaw. May kasama rin itong emotional dependency. Unti-unti, ang kaligayahan at validation mo ay naging nakadepende sa isang tao o alaala. Kaya kahit masakit na ang epekto, nahihirapan kang alisin dahil parang mawawala rin ang source ng emotional meaning mo. At sa likod nito, nandoon ang fear of emptiness. Ang pagbitaw ay hindi lang pagkawala ng tao, kundi harap sa katahimikan at buhay na kailangan mong muling buuin mag-isa. Kaya ang hindi mo pagbibitaw ay hindi kahinaan. Ito ay resulta ng utak at emosyon na kumakapit sa kung ano ang pamilyar kahit masakit na ito sa iyo. 8. Ang dahilan kung bakit ka naghihintay pa rin minsan, kahit alam mo na sa sarili mo na wala na, may parte pa rin sa'yo na naghihintay. Parang automatic na bumabalik ang isip mo sa kanya, sa mga alaala, at sa posibilidad na baka sakaling magbago pa ang lahat. Sa psychology, ang isa sa pangunahing dahilan nito ay emotional attachment. Ito ang malalim na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang tao kapag may shared experiences, emosyon at intimacy. Kapag nabuo na ito, hindi ito basta nawawala kahit wala na ang tao sa buhay mo. May tinatawag ding attachment system sa utak na responsible sa bonding. Kapag ang isang tao ay naging source ng comfort at safety, in-store siya ng utak bilang emotional security figure.
Kaya kahit wala na siya, hinahanap pa rin siya ng isip mo sa moments na vulnerable ka. Isa pang factor ay ang separation distress. Kapag nawala ang isang taong mahalaga, nagre-react ang utak na parang may kulang o may nawalang bahagi ng system mo. Kaya nagkakaroon ng urge na bumalik, maghintay o umasa na maibabalik pa ang connection. May kasama rin itong emotional memory loop. Ang mga alaala ng intimacy at connection ay paulit-ulit na bumabalik sa isip mo, lalo na sa mga quiet moments. Dahil dito, mas nagiging present siya sa mental space mo kahit wala na sa actual reality. Kaya ang paghihintay mo ay hindi lang simpleng pag-asa. Ito ay epekto ng malalim na emotional attachment na nabuo at naiwan sa'yo. At hanggang hindi ito natatanggap at napoprocess, mananatiling may bahagi sa'yo na kumakapit sa isang taong matagal nang wala. 9. Bakit ang isip mo ay ayaw tanggapin na tapos na? Minsan kahit alam mo na sa realidad na tapos na, parang may parte pa rin ng isip mo na tumatanggi. Parang paulit-ulit mong iniisip kung may chance pa ba, kung may kulang ba, o kung pwede pang ibalik ang dati. Sa psychology, ito ay tinatawag na denial stage of grief. Isa ito sa natural na proseso ng utak kapag nahaharap sa pagkawala. Hindi agad tinatanggap ng isip ang sakit dahil masyadong mabigat ang reality. Kaya gumagawa ito ng temporary protection mechanism para hindi ka agad ma-overwhelm. May kasama rin itong cognitive dissonance. Ito yung conflict sa pagitan ng alam mo at nararamdaman mo. Alam mo sa isip mo na tapos na, pero emosyon mo ay kumakapit pa rin sa dating connection. Dahil dito, nahihirapan ang utak mag-decide kung alin ang susundin, kaya na-stuck ka sa pagitan ng acceptance at hope. Isa pang dahilan ay ang emotional inertia. Ang utak ay ayaw sa biglang pagbabago, lalo na kung matagal na itong nakasanayan. Kaya kahit wala na ang tao, patuloy pa rin itong bumabalik sa dating pattern ng thoughts at feelings. May epekto rin ang unfinished narrative. Kapag ang isang relasyon ay hindi nagtapos ng malinaw o masakit ang ending, parang may kwento na hindi pa tapos sa isip mo. Kaya patuloy itong hinahanap ng utak ng closure na hindi niya nakuha. Kaya ang pagtanggi ng isip na tapos na ay hindi simpleng pagkapit sa ilusyon. Ito ay natural na proseso ng pagprotekta sa sarili habang unti-unting tinatanggap ang katotohanan. At sa tamang panahon, ang isip na tumatanggi ngayon ay siya ring unti-unting matututong bumitaw. 10. Bakit ka na-stuck sa taong hindi na bumabalik? Minsan, kahit alam mo na sa sarili mo na hindi na siya babalik, na-stuck ka pa rin sa kanya. Parang paulit-ulit ang thoughts, alaala at mga tanong na hindi mo na rin masagot. Sa psychology, ito ay tinatawag na rumination loop. Ito yung state kung saan ang utak ay paulit-ulit na binabalikan ang parehong alaala o sitwasyon kahit wala na itong bagong sagot o solusyon. Mas lalo kang na-stuck dahil imbes na mag-move forward, inuulit ng isip mo ang nakaraan. Isa pang dahilan ay ang dopamine-driven memory cycle. Ang utak ay na-activate sa mga emotional memories, lalo na yung may halong saya at sakit. Kaya kahit masakit, may pull pa rin ito sa isip mo na balikan siya dahil sanay ang brain mo sa emotional intensity. May kasama rin itong cognitive fixation. Kapag ang isip ay nakafocus ng matagal sa isang tao o sitwasyon, nahihirapan na itong mag-shift ng attention. Para bang na-lock ang mental spotlight mo sa kanya, kaya lahat ng bagay ay umiikot pa rin sa kanya. Isa pang factor ay ang unresolved emotional attachment. Hanggat walang closure o acceptance, patuloy na hinahanap ng utak ang missing piece ng story. Kaya kahit wala na siya, parang may hinahabol ka pa ring sagot na hindi dumadating. Kaya ang pagiging stuck mo ay hindi simpleng emotional weakness. Ito ay kombinasyon ng isip na paulit-ulit mag-process ng sakit, alaala at pag-asa. At ang tanging paraan para makawala sa mind trap na ito ay hindi ang mas maraming pag-iisip, kundi ang unti-unting pagbitaw sa cycle na hindi ka na pinapausad. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin may parte sa'yo na gustong maintindihan, hindi lang ang nangyari, kundi kung bakit ganito mag-isip, magmahal, at kumapit ang isang tao kahit alam na niyang dapat na siyang bumitaw. At baka ngayon, mas malinaw na sa'yo na ang paghihintay, pagkapit, at hindi pag-move on ay hindi lang simpleng desisyon. Ito ay pinaghalong emosyon,
alaala at proseso ng isip na unti-unting natututunan ding bitawan. Hindi mo kailangang pilitin agad ang sarili mong makalimot. Minsan, ang unang hakbang ay maintindihan kung bakit ka nasasaktan at bakit ka kumakapit. At kapag naiintindihan mo ang sarili mo, doon unti-unting nagsisimula ang paggaling. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.